Blessed day to all of you. And welcome back po sa ating Apologetics channel. So, ang gagawin natin ay i-address natin ang mga short videos na presenta ni Mr. Ibrahim Romas ng Islam Post. At kung nanonood man po siya sa ngayon, sana po ipakinggan niya po yung mga arguments na ating ipepresenta bilang pagsagot sa mga argumento niya. Okay? So, ngayon, unahin po natin ang first video. Kumuha lang muna tayo ng mga 1 minute real video niya para maisa-isa natin na masagot yung kanyang mga argument. Yung una dito, Christians up to lips only, no actions. So, ano kaya ang ibig niyang sabihin dyan? Okay? So, sige, pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Mga kapatid, pinapapakita ko lang sa inyo na ang mga Kristiyano ay sa bibig lang kayo, hanggang bibig lang kayo. Bakit? Sabi ni Jesucristo, love your enemies, forgive your enemies. Wow, he quoted the words of Jesus himself, which is ironically, ang turo naman ng kanilang prophet, fight those who do not believe in Allah. Sa hadith, if anyone leaves Islamic religion, then kill him. Sa hadith din, ano ba yung sinabi? I declare no. Please correct me if I'm wrong. Pero sinasabi na ang mga, supposedly yung mga tagasunod ng kanilang prophet, they will fight against the people until they say La ilaha illallah. And then to clarify for you, Mr. Ibrahim Romas, Christianity is about Christians at all. Christianity is about Jesus himself. You quoted a certain passage as if hindi nagagawa ito ng mga nagsasabing sumusunod kay Kristo. But your claim here does not even disprove Christianity at all. In fact, by quoting the words of Jesus himself, you are debunking your own religion. Pray for them who are persecuting you. Ginagawa ba ninyo ito? Sa isang mananampalataya, yes. To be honest with you, yes. Why? Kasi first, I believe na kayo po, pati yung mga atheist friends po, pati yung iba pang mga tao dyan, they were created in God's image. And yet, dahil po sila po ay nasa ligaw, we must have to present the gospel message, and also we must have to pray that one day maliwanagan po ang mga taong nakapakinig, mga taong nakapagsaliksik. Kung sino man po yung mga taong tinutukoy nyo na nagsasabing Kristiyano, it's either yung mga nagsasabing Kristiyano daw, they do not understand the words of Christ. Okay? However, I'm still in the puzzle. Bakit hindi nyo po ina-address yung tungkol sa mga issue in your own belief? Especially, let's say, jihad. Pero, Ang lakas ng inyong manglalait eh. Ang lakas nyo maninira ng puri or magbabash sa social media. May magawain din yan ng ilan sa mga Muslim apologists like Mr. Rashidin Dasan and Mr. Bashir Sakanging and even Mr. Khalid Sanchez, whom I debated on 2018 and 2019. My friend, I hope you are listening to me. Sa bagay po, nagkaroon naman po tayo ng 3 debates last time. And then you have already known me. You know for sure na meron din po sa inyo pong mga kabaro na ganyan din ang kanilang mga pasaring. Na ganyan din kung manlait ito pagka na-expose ang inyo pong paniniwala. Next. Kung talagang kayo ay totoo at tunay na sumusunod ni Kristo. Diba yan din ang claim ninyo? Yan din yung claim ninyong mga Muslims na you are allegedly following Jesus more than we Christians did. So, kumbaga, ipapasa ko lamang po ang argument na yan sa inyo. Love your enemy. But your own prophet said, fight those who do not believe in Allah. Sino pong susundin nyo? Yung words ni Christ o yung words ng kinikilala niyong propeta? Forgive them. Forgive your enemies. Pray for them. Naku naman. If somebody will slap in your right cheek, give your left cheek.
Kung kayo babatuhin ng bato, batuhin nyo ng tinapay. Sino pong gutom dyan? Just kidding. But you know what, Mr. Romas? What you're saying here is not even one of, yung sinabi po nyo, hindi po yan patunay na tama ang inyong paniniwala. You are just debunking your own belief badly. Yan pong totoo. Sa social media pala, grabe manglait oh. Super. Um, nag-criticize po kayo sa mga nagsasabing Kristiyano pero hindi nyo po magawang i-criticize ang mga kapwa nyo Muslim apologists na ganyan din po ang ugali. You can tell that to Mr. Rashidin Dazan. Tapos sabihin nila, kami mahal namin si Kristo, sumusunod kami ni Kristo. Ironic po, no? He went on and on making accusation. Although, guys, maging malinaw po dapat ito sa atin. Gusto po na mayroong mga tao na nagsasabing Kristiyano raw, pero hindi po sumusunod kay Kristo. Yun ang totoo. Pero, hindi ba lahat po ng mga worldview ganyan din? Like, sa Islam na lang for example, maraming nagsasabing Muslim daw sila. And yet, they are not following the words and deeds of their prophet. So, ibig bang sabihin, yan ba ang patunay na hindi totoo ang isang worldview? No. We must examine a certain worldview by analyzing the evidence. Again, Mr. Romas, I acknowledge po na meron po kayong masasabi talaga. Lalo sa mga nagsasabing Christian and yet they are mocking at you, they're insulting you, not even not even dare to answer your arguments, which is okay. I acknowledge that. At saka lagi ko ang pinipinpoint sa kapwa mananampalataya na kapag kami tayong mga dialogues or debates like ito, magpresenta tayo ng good reasons why we believe that Christianity is true and answer the arguments na pinipresenta laban dito. Pero hindi po dapat tayo magsagawa niya na mayroong pang-uyam o personal attacks. So, partially, okay naman yung point niya dito. Kaso, kung ito po ang magiging rason to disprove Christianity, it doesn't work. Hindi po mag-work ang ganong argumento. So, susunod tayo dito. So, dito naman, saan ba talaga ang tama? Diyos ng anak o nagkatawang tao? Dito pa lang, bukod sa yung pag-criticize niya sa sonship and deity ng Panginoong Jesus, dito pa lang po makikita po natin agad-agad. Sa title pa lang, strawman na. How do we know this? Sige, pakinggan natin siya. 1 Corinthians 14:33. God is not the author of confusion. Pero di ka ba nalilito? Ang Diyos daw ay nanganak. Up, Mr. Romas, hindi po yan ang turo ng Christianity. Kung sino man pong nagturo ng ganyan, sorry, heretical po yan. O baka sasabihin nyo, heretical, so ganito, ganyan. Ay, guys, especially sa mga Muslim friends natin, if you are claiming na alam nyo ang Christianity kaysa sa mga Kristiyano na talagang nakapag-aral, come on, you're not doing any good job for that. And by the way, anong kinote niya? 1 Corinthians 14:33. Basahin natin. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagdadala ng kaguluhan, kundi kaayusan. And by the way, ang konteksto niyan ay may kinalaman saan? Pagkakaisa ng mga mananampalataya sa church. At saka ito ay may issue, may kinalaman sa pagsamba. Anyway, wait lang ha. Na ano ko lang yung 2 minutes, as of this recording 2 minutes ago, nagla-live ngayon si Mr. Indasan. But anyway. So, ang point niya, ang Diyos ba ay nanganak? Saan kaya napulot ito ni Mr. Romas? Saan po ito napulot ng mga Muslim apologists?
Are you talking about a certain passage from the Quran where it says, wonder of the heavens and the earth, how can he have the son when he has no wife? Christians never believe in that. Kung tinutukoy niyo po yung sa John 3:16, yung sinasabi na, and he gave his only begotten son, pambihira, ginawang literal. Pero hindi po yan ang punto ng passage na tinutukoy nyo. Pero sige, pakinggan pa natin ang kanyang sinasabi. Sino ang anak niya? Si Kristo. Okay? So, ibig sabihin, may Diyos na matanda, may Diyos na bata. Which is, again, I don't know, was he begging the question here? Fallacy of straw man? Red herring? Christianity never teaches that God had a sexual relation with a woman at nagkaroon ng anak. Pero yan po kasi yung point ng inyo pong holy book eh. Christianity never teaches that. Come on. Ang anak ng Diyos. Mayroon namang katuruan nilang sabi nila, ang Diyos, ang bugtong Diyos ay nagkatawang tao. Bugtong Diyos. Where did he get that idea? So kung ang Diyos na bugtong at nagkatawang tao, di wala ng Diyos. You see, every Muslim apologist use this kind of nonsensical and absurd comment just to allegedly refute the Trinity. Just to allegedly refute the deity of Christ. Eh, ang problema, nauhuli talaga itong mga taong ito sa strawman argument. Bakit? Point 1, Christianity, the Bible, never teaches that God had sexual relationship with a woman at nanganak. Hindi po yan ang kahulugan ng point ng sinasabi ng John 3:16, for example, tungkol kay Kristo na sinasabi doon na, and he gave his only begotten son. Pangalawa, yung ginamit na only begotten sa John 3:16, kung yan po ang kanyang argument, ay mula sa Greek word na monogenes. Nang ibig sabihin, one of a kind or unique. So it means, hindi po ito nangangahulugan na mayroong nangyaring sexual relationship between God and a woman. God forbid. Pangatlo, wait a minute. When Jesus was called the Son of God, hindi po ito nangangahulugan na God had a sexual relationship with Mary. Come on. Jesus is not God's son in the sense of a human father and a son. God did not get married and have a son. God did not have sexual relationship with Mary and together with her produce a son. Jesus is the Son of God in the sense that he is God made manifest in human form. Jesus is God's Son in that he was conceived in Mary by the power of the Holy Spirit. Sa madaling sabi, when we declare that Jesus is the divine Son of God, hindi po ito nangangahulugan na mayroong pong quote-unquote sexual relationship sa pagitan ng Diyos at kay Maria. So dyan pa lang si Mr. Romas at yung iba pang mga Muslim apologists na ganyan kung ang argumento, nahuhuli po sila sa tinatawag na strawman. And yet they continue to spread this kind of false information or fake news para may palaganap ang kanilang paniniwala. Wow! Naging tao na. Saan ba talaga ang tama? Nagkatawang tao ang nag-iisang Diyos? Kung ang tinutukoy niyo pong term na one God ay gaya po ng inyo pong iniisip, mali ka. Maling-mali kayo. Come on. Or nanganak ang Diyos. It's either day you don't have God anymore dahil nagkatawang tao. Kung saan nag-assume siya na ang mga Kristiyano ay naniniwala raw sa Sabellianism, which is heretical belief yun. At kung nanganak naman siya, Which is we don't believe that. ay dalawa na ang Diyos ninyo. Again, another straw man. Mr. Romas, you're not really doing your own homework. At kung nakikinig ka po, Mr. Romas, itong hamon ko sa'yo.
can you find anything in the Bible na ganun talaga yung ganun talaga ang tinuturo? It's very ironic na hindi man lamang nila tinitignan ang kanilang holy book. Bagay, inamin niya na Bible na lang yung lagi niyang tinatopic. Bakit? Ayaw niya pong mapakinggan yung kritisismo against their own belief, lalo na sa issue ng Quran and the rest of it. That's why I challenge this guy na ipagtanggol niya mismo ang kanyang Quran. I-present niya ang manuscript evidence, internal evidence, at external evidence na nagpapatunay na reliable talaga ang kanilang holy book. And by the way, sa napakinggan niyo po, did he really debunk Christianity on this? Well, not so much. So dito naman, nag-assume siya na my church daw si Jesus, even though in reality, si Cristo Jesus mismo ang masasabi natin founder o nagtayo ng church. O baka magsasabi yung mga Roman Catholic friends natin, sumasang-ayon ka na Roman Catholic Church? No, I'm not saying that. When the term church was used in the Bible, ang tinutukoy po dyan, gathering, community, grupo ng mga tao na sumusunod at sumasamba sa Panginoong Jesus. Anyway, i-address pa rin natin ang kanyang claim dito. Muslim and Christians believe that Jesus Christ will come again. Yes, it's true. Kaso kung titingnan natin yung pareho source, Bible and Quran, malaki ang difference. Yung Islamic view, pinipinpoint na si Kristo daw ay darating daw, dadako raw sa Damasco, magpepresent, iutos niya sa mga Muslims, so to speak, na wasakin ng krus, patay ng mga baboy, ipalaganap ang Islamic law. Yun po sinasabi doon. But anyway, please correct me if I'm wrong na. Okay? But anyway, tuloy natin ang kanyang remark. But when Jesus comes, to which he will join with the church of the Christians, different hymnals, different ceremonies, every Christian different. So what? Secondary issue yan. Mr. Romas, if you're listening right now, alam niyo po ba yung tinatawag na essential? Alam niyo po yung tinatawag na secondary belief? Yung tinutukoy niyo po mga yung tinutukoy mo kasi mga secondary po yan. Eh ano ngayon kung different yung hymnal, different yung paraan ng pagsamba, who cares? Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang nangyayari kada linggo. Ito rin po yung paraan ng pamumuhay ng isang tao na nagsabing si Kristo ang number 1 sa buhay niya. And yet, you are assuming na papanig si Kristo sa isang paniniwala na nag-exist lamang 500 years after he lived in this world 2000 years ago. He lived in this world matapos na mabuhay ang mga apostol niya. Dito pa lang yung title na when Jesus comes to earth, which church he will join, dyan pa lang mga kapatid, makikita nyo po misleading na pong title nito ng kanyang video. Roman Catholic different from the Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo religion is a cult. Yung mga members nito, they don't believe that Jesus is God. They believe that their group alone, kailangan umanib sila sa INC para maligtas. Ironically, halos may pagkakatulad din eh. Yung argument nila laban sa pagka-Diyos ni Cristo at sa Trinity ay parehong-pareho rin sa argument na pinipresenta ng mga Muslim apologists. Pero tanong ko lang, Mr. Romas, do you ever notice the similarities between your arguments against the deity of Christ to the arguments of the INC against the deity of Christ? Different from Seventh Adventist. Seventh Adventism, I have also a little problem for that. Especially sinasabi na
doon sa early teachings about Saturday, yung Sunday daw bilang ano daw, mark of the beast daw. Pero maybe kung sakasakali i-address natin yun. Pero I think ang pinaka-the best na nagdi-discuss ukol diyan, I will quote him here. Pastor sino yun? Ronald Obidos. Dati po siyang Seventh-day Adventist na ngayon ay evangelical Christian. You can check his videos, you can check his podcast where he debunked the arguments of Seventh-day Adventism theology. Okay? But anyway, Different from Baptist. uh Every church in Christendom, they have different actions or different ceremonies. are you saying na parang sinasabi mo na si Jesus ay Kristiyano, so to speak? Correct me if I'm wrong, Mr. Romas. Pwede ka po magpaliwanag sa video nyo o kaya sa comment section. Pero nalilito ako. Dito sa video pong yan, are you telling us na, na pagka si Kristo ay dumating sa ikalawang pagkakataon, dadalo siya sa isang church? I guess you really don't get the point, no, with all my due respect. But Jesus is the founder of what was called a church. Come on. Gumawa po kayo ng homework. Palibhasa ang dami niyo pong libro. Ang tanong ko po lang, sana po, binabasa niyo po ba? Sinasaliksik niyo po ba? Sana. Or different songs. And so what? But if Jesus Christ will come to the Muslim masjid, the same only one. We prayed prostrating to the ground like he prayed. Sorry, Jesus never prayed like a Muslim. Presenta natin. Mamaya. Pusin natin. And his mother wearing hijab. Eh, come on. Eastern culture. Yan po yung suot ng mga babae. So are you telling me na yung mga babae nung panahon ng mga Israelites noong panahon yon ay sumusunod sa isang relihiyon na hindi pa nag-exist nung panahon na yun, nung first century? You're kidding, right? And everything during the time of Jesus Christ, and he will come, the same prayer. My friend, hindi po Muslim si Kristo. Ngayon, kung gusto mo po yan ang topic natin, sige fine. Pero pahapyaw, i-expose natin ito. Kasi ito daw yung mga argumento na nagpapatunay daw. Nakita ko yan dati yan, matagal-tagal na to. Pero i-present natin to ha. Oh. Alam nyo kasi, ganito yon. Muslims must keep at least 4 of the 5 pillars of Islam. Some claim that Jesus kept the first 4. Yun na nga yung la ilaha illallah, yung prayer, yung charity, yung Ramadan daw ginawa raw ni Kristo yung Ramadan. Pero real talk lang, yung shahada, hindi po yan pareho sa kung anong dineklara ni Kristo by quoting Deuteronomy 6 verse 4. Di ba sabi, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Pero sa shahada, there is no God but Allah and Muhammad is His messenger. Walang similarity doon. How about the salat? Totoo na nag-pray si Kristo and also prostrating himself. Kaso nga lang, walang indikasyon na si Kristo, he did this 5 times a day or facing Mecca. So, ang hamon ko po sa inyo, Mr. Romas, at sa mga Muslim apologists na laging nagtuturo ng ganyang walang kwenta at absurd na argumento, saan po yung evidence na si Kristo ay nag-prostrate sa kanyang sarili, nag-pray 5 times a day, at nakaharap pa sa Mecca na hindi pa nag-exist ng first century? Please, pakihanap po ngayong evidence. How about zakat? Oh, Jesus did works that benefited the poor and needy. Kahit sino naman ginagawa yon. But it does not even prove your own belief, Mr. Romas. How about Ramadan?
Jesus fasted at other times, not just on what our Muslims called Ramadan. And how about Hajj, yung pilgrimage? Hindi man tumuntong si Kristo doon sa Mecca eh. Listen, my friends, kung tungkol naman sa pinipinpoint dito, no, Jesus did not come to start a religion. He never. Following Jesus is not religion. Ganyan. Tapos, gusto ko lang itanong sa mga Muslim friends natin na nagsasabi ng ganitong argumento. You always claim that Jesus was allegedly a Muslim. Ang tanong po natin, nasaan po yung internal, external evidence, pati yung mga archaeological digs dyan? Kasi kung titignan po yung mga historical data, napupunta lamang yan sa Christianity, hindi po sa Islam. Lalo po kung ang issue po ay may kinalaman kay Kristo. So far, Mr. Romas, you're not doing any good job to allegedly debunk Christianity. Okay, so nag-quote siya na naman ng isa sa mga argumento na nagpapatunay daw na ang Bible ay nagtuturo raw ng violence. Na nagtuturo daw na God is guilty in genocide or some sort, blah, blah, blah. Natatandaan niyo po ba, mga kaibigan, mga kapatid? Lalong-lalo na po sa mga nakapanood sa naging discussion ko po kay Mr. Romas. Anyway, pwede namin i-present na yan. By what? Which is the religion of peace. Islam or Christianity, pwede po namin may discuss yan in the future. Pero, pakinggan po natin ang sinasabi ni Mr. Romas dito. Tapos, ikukumpara po natin itong point na to doon sa kung ano talagang turo ng kanilang paniniwala at ikumpara sa Biblia. By the way, yung title, Bullying the Muslims for Killing the Enemies. Ha? At ang tanong ko naman ngayon kay Mr. Romas, ano bang moral standard nyo? Palaging binubuli ng mga Kristiyano ang mga Muslim na patayan. Hindi po ba, if I will use this kind of statement, you are bullying Christians as well. Yung mga Muslim followers nyo po, yan din po yung gawain nila eh. Anyway, focus on the argument. Sa Quran daw, nandyan patayin ang mga non-Muslim. Di ba Surah 9:29 tinuturo yan? You're not reading it, don't you? Patayin daw ang mga hypocrite. O Surah 9 verse 5. Hadith narrations. At kung isa-isahin po natin yung mga passages na yan, sa inyong holy book at maging sa hadith, dapat nare-recognize nyo. Hindi yung, hindi tamang reading nyo, Kasi, gagamitin ko rin po yung ganyang argument against your own argument as well. Ito tayo sa Biblia, sasagutin natin. Hindi ba nag-utos ang Diyos? Pati ang nagsuso, pati ang mga babae, mga lalaki, matatanda, pati hayop, papatayin nga eh. Alam niyo po ba yung historical background niyan, Mr. Romas? Have you ever read the Old Testament as a whole? Tuturuan po kita mamaya, no? Okay? 1 Samuel chapter 15 verse 3. Ay, lagi na lang. Yan din po ginagamit din ng mga atheists. Kaya may time na sinabi ko sa kanya na was he acting like an atheist when he quoted this passage? Explain natin yan later. More than that, again, Mr. Romas was not really doing his own job for proving his belief. Sa isa nga sa video niya, inamin niya, mas mag-focus siya sa Bible, hindi sa Quran. Bakit? Dahil ba walang good reasons, walang evidence na nagpapatunay sa kanilang paniniwala, kaya nakastick lamang sila sa Biblia?
sige ang criticize sa Biblia, pero pagdating sa may mga nag-criticize sa Quran, sasabihin na agad-agad, hindi raw marunong mag-Arabic. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 3 kasi, context po, no? Mamaya, i-present natin eh. Okay, tingnan natin ang kanya pang mga Basahin ninyo. Basahin din nyo sa Numbers 31 verse 17 to 18. Okay, babasahin din natin yan. At least, i-quote mo yung mga passages na na ating i-address kahit maikli lang. Ano pa? Numbers 31, 17 to 18. I-address din natin po yan. And then, yung huli, yung Luke chapter 19 verse 27 na ironically may kinalaman po sa isang talinghaga na ni-record na sinabi ng ating Panginoong Jesus. So siya, i-address po natin ito ngayon. Anyway, kinggan pa natin ang kanyang Kung hindi virgin, patayin. Huwag nyo patayin ang mga virgin. Ang virgin, katayin ninyo. Kasi si Kristo pa, sa Lucas 19, sa Lucas 19:27, sabi ni Kristo, sino man ang aking mga kaaway nga hindi sila magpapahintulot na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sa aking harapan at patayin ninyo sila. Slaughter them all. Mr. Romas, you're not really reading the entire context. Ugali ito ng mga Muslim apologists, so to speak. Kapag kontra ito sa kanilang agenda, iniiwasan nila. Ngayon, explain natin based on what the Bible really says, not what this guy is saying, not what atheists were saying there. How about 1 Samuel 15 verse 3? Real talk lang na ang mga Amalekites, na mga descendants ni Esau, ay kaaway na ng Israel. Nilabanan nga ng mga Amalekites ang mga Israelita nung panahon ni Moises. Bukod dyan, kumbaga, itong mga Amalekites, they entertained a deep-seated grudge against them, especially as the rapid prosperity and marvelous experience of Israel showed that the blessing contained in the birthright was taking effect. They were a constant threat to Israel. Therefore, anong sabi ng Diyos kay Moises sa Exodus 17:14? Write this in a book as a memorial and recite it to Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. So, if God exists, if He is the righteous judge, ganun po yung gawain niya. Tapos nagko-komento ang mga atheist friends natin, mga Muslim friends natin na, yung Diyos ay malapit, tingnan yung ginawa niya sa mga Amalekites. Really? Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay nagkasala. At natural, lahat po tayo ay nasa makatarungang paghukom. Kaya yung execution na nangyari po sa 1 Samuel 15:3 ay hindi po murder, hindi po arbitrary killing. Bakit? When you are saying that, sinasabi niyo po ba, Mr. Romas, at sa mga atheist friends natin, at maging sa mga Muslim friends na ganitong argument, na wala bang karapatan ng Diyos na magsagawa ng isang paghatol, ng isang makatarungang paghatol laban sa mga tao na patuloy na nire-reject siya? At higit sa lahat, they continue to rebel against Him. Is that what you're saying? Ano po bang definition niyo po ng salitang justice, so to speak? Isa pa, murder is the unlawful taking of life and killing is the lawful taking of life. Paano kung self-defense? Murder ba? Yung utos ng Diyos kay King Saul sa 1 Samuel 15, bagamat alam naman natin na hindi kumpleto
Isinagawa ni King Saul yung utos na yon. But anyway, yun bang utos ng Diyos? At itong Israelite army ay magiging instrumento ng paghuhukom. Murder ba yon? When God authorizes the nation of Israel to wipe out a people, it is lawful execution due to their rebellion and sin against God. So, yung extermination na naganap dyan ay hindi po talaga murder. Such extermination can be seen to be merciful by delivering the young into the hands of the Lord and possibly saving their souls by not giving them time to become utterly sinful. Isipin niyo po, let's say yung mga sanggol, tapos nabubuhay sa isang lugar na punong-puno ng murderous intent, punong-puno ng mahalay na pamumuhay doon. One of the reasons that the Lord is so strong in the Old Testament and orders the killing of people is to ensure that the future messianic line would remain intact. Kasi yung gawain ni Satanas, simple. Satan began his attempt to destroy God's people in the Garden of Eden by also trying to corrupt the world, by trying to destroy Israel with attacking enemies, by encouraging Israel to fall into idolatry, by exposure of other cultures as well as intermarrying women from those cultures. So, resulta, idolatry. Interbreeding would have been the failure of the prophecies that foretold the coming Messiah, which specified which family line the Messiah would come through. So, yung sa 1 Samuel 15:3, Miss Romas, mga Muslim friends dyan, mga atheist friends dyan, hindi po murder yun. And if God creates life, kaya niya pong bawiin yun. Miss Romas, palagay ko, meron din pong ganyang hint o turo dyan sa inyong holy book. Pero kung gagamitin nyo po yung ganyang argument para masabing, ang Diyos sa Bible ay malupit, then you are throwing a certain boomerang in your own belief. Ngayon, how about dun sa tanong na, why were only the virgins left alive among the Midianites in Numbers 31:17 to 18? Basahin uli natin yung Numbers 31, 17 to 18. Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman who has known man intimately. But all the girls who have not known man intimately, spare for yourselves. So anong nangyari dyan? Hindi katulad ng mga to, na basa lang ng basa, hindi man lamang tinignan ng context, tapos sasabihin, oh, kita mo, ang Diyos ay malupit, tingnan mo, oh, mahalay. Ganun. Hindi po yon. What we are doing is to re-examine the context of these passages. Yung historical background yan, kasama dyan. At sana itong ating kaibigan na si Mr. Romas, nakikinig po. Ne? Pasensya na po, medyo mahaba tong video na to. Ne? So, Midianites were descended from Abraham and Keturah. They inhabited the land of Moab and were apparently involved in seducing Israel into going after false gods. Because the Israelites fell into idolatry this way, God told Moses to order the deaths of all who had bowed to the false gods in that land. Numbers 25, 1 to 5. Kasi itong mga Midianites, gumamit sila ng isang taktika para ang mga Israelites ay mahulog sa pagkakasala. Kaya nga, agad-agad, hatol ang ginawa ng Diyos laban sa mga idolatrous people. So God later instructs the Israelites to deal harshly with the Midianites. Gaya po ng mababasa natin sa Numbers 17 to 18. When Moses meets the returning Israeli army, galit na galit si Moises. Bakit? Itong mga pasaway na mga sundalong Israelita na iba, meron siyang nakita. Si Moises, meron siyang nakita ng mga survivors, ng mga Midianita.
lalo yung mga babae, na mga Midianita, na sila ang rason kaya nagkaroon ng ganoong harsh judgment. So the Midianite women, sang-ayon sa The Bible Knowledge Commentary ni John F. Walvoord, the Midianite women, he said, should have died because they were directly culpable in Israel's sin at Baal of Peor. All the women, except the virgins, were then sentenced to death along with all the boys. This ensured the extermination of the Midianites and thus prevented them from ever again seducing Israel to sin. O, kamusta daw yung mga birhen na babae? The virgins were spared because they obviously had no role in the Baal of Peor incident, nor could they by themselves perpetuate the Midianite people. O, yon. Ang argument naman ng iba, the Israelites then married the virgins, the daughters of those whom they had killed, and that this would be a horrible thing for the virgins. Opo, masasabing horrible talaga yon. Kaso, on the bright side, naligtas ang buhay ng mga birheng babae na hindi sangkot sa Baal of Peor incident. So the reality of taking women as wives was unfortunate but true. Ganyan po yung nangyayari noong sa ancient culture. Ang nangyayari dito, kinukumpara ng mga Muslim and atheist groups yung incident sa Numbers 31 sa panahon natin. Alam nyo ba, nung ancient times, masyadong napaka-harsh talaga ng mga nangyayari noon. By the way, we must understand God dealt very harshly. Bakit? It was through the people of Israel that the Messiah would later come. Satan, in his perpetual effort to oppose God, sought to have the people of God fall into false worship and through intermarriage with other people to destroy the messianic line and make not only the promises of God null and void, but also destroy means by which the Messiah could be born. Ngayon, baka yan At isa pa, ano uli ang moral standard nila para sabing, mali ang Diyos tungkol dyan. Bakit? Kapag kahumatol ang Panginoon, lalo po kay Mr. doon sa mga Muslim friends natin, kapag kahumatol ang Diyos, mali na ba siya? Hmm. Lastly, Luke 19:27 na bahagi po ng Luke chapter 19 verses 11 to 27. So, pinpoint natin sa parable po yan. Luke 19:11 to 27. Jesus explains that he cannot take the kingdom now. He must leave to receive it. His followers will be those who have understanding about his kingship, which is the gospel message. Those who faithfully spread that message will be greatly rewarded, and those who plot against him will be destroyed. This parable is about responsibility with the gospel message. The similar parable of the talents is about responsibility with resources like time and spiritual gifts. At isa pa, Mr. Romas, if Jesus claimed to be God, then he is the final judge. He is the Savior of the world and the Son of God. And he is also the final judge. So, when you are accusing Jesus of being a quote-unquote murderer, as you quote Luke 19:27, are you telling me that you are arguing like an atheist who complained in God's standard? Ay, nako. Again, Mr. Romas, with all my due respect to you, but you're not really doing any good job to allegedly debunk Christianity. At kung i-address ko pa yung tungkol po sa problema sa inyong holy book, mas lalo po may expose ang inyong pong paniniwala.
palibhasa, you admitted in one of your videos I mean, na ayaw mo pong pag-usapan yung mga problema sa inyo pong holy book. Dami daw mga Muslim, Okay, dito naman. I-address natin. Oh, dami daw mga Muslim na Kristiyano. Nasaan sila? are you talking about Nabil Qureshi? Al-Fadi? Hmm? We can name it for you. At alam mo ba kung bakit hindi po naglalantad itong mga dating Muslims na naging Kristiyano o naging atheist, yung iba pa nga? Simple. Sabi nga ng inyo pong hadith, if anyone leaves his religion, kill him. Ganun lang kasimple, Mr. Romas. Sa isang pamilya na Islamic ang background, ang isang tao, kesyo anak na lang yan, ang isang anak na nagpasya na maging atheist o maging Kristiyano when he lived Islam, ituturing po siya na disgrace sa kanilang family. Na pwede pa nga na yung buhay ng taong yan ay maisapanganib. O, meron pang isa pa, naalala ko, Hatun Tash. Babae po yan. Naging Kristiyano. At aktibo sa pag-expose sa mga problema sa inyong reliyon. Anyway, Harap nyo sa amin. Ha? Nagtatago. Ang totoo lang, kung mayroon mang mga Muslim na Kristiyano, sila yung mga basura. so, ibig palang sabihin, you are just admitting to everyone na yaong mga naging mga kabaro nyo dati na naging Kristiyano, tinuring nyo silang basura? Ah, okay. Oo nga pala, naalala ko na don't treat Jews and Christians as your friends according to your own holy book. Now it makes sense. Hindi nga yan nagdarasal eh. Mga piki nga pagka-Muslim. Ha? Sorry to tell you, Mr. Romas. Pero pagdating sa knowledge about what Islam really teaches, kung ikukumpara ko yan sa inyong pinipresenta ng mga Muslim apologists, wala pa yan sa kalingkingan ng pinag-aralan ninyo, yung pinag-aralan nila. I remember, Dr. Mark Gabriel pala. Marami. At mga basura, hindi marunong nga magbasa ng Quran yan eh. Really? Did you ever watch videos from Al-Fadi? I-recommend ko po yan sa inyo. I-recommend ko po yan sa inyo, ha? Ha? Kami, nga mga dating Kristiyano, Ay, gagamitin ko rin po yan yung mga rant ninyo laban sa mga dating mga Muslims na naging Kristiyano. Gagamitin ko rin po yan sa inyo. Paano? I will show you. nag-Muslim, sige, harap kayo sa amin. Nakapigdibati kami, nalantaran kaming nagpakita sa inyo. Hoy, sorry for that term, but hello. Sa Middle East countries na nga, like, for example, Pakistan, yung mga Muslim countries dyan, itinuturing pong krimen yung pag-alis sa paniniwalang Islam. Ano nangyayari? Death threats. Persecution. Mr. Romas, magsaliksik naman po kayo kahit konti lang. Dapat mas maalam po kayo kung ano yung paniniwala nyo po talaga. Hindi yung sasabihin na, Bible na lang gamitin natin. Huwag na yung Quran. Kasi ganito, kasi ganyan. Well, sa bagay, Lord willing, i-discuss din natin yung particular video na yan, eh. Ha? Ang dami. Halos lahat ng nakipagdebate sa inyo ay mga dating mga Kristiyano. Na hindi po nagbabasa ng Bible based on the context. Hindi po laging nagpe-pray. Hindi po nag-e-examine ng scriptures. Hindi po inaaral. Hindi po ini-examine yung mga evidence for Christian faith. Basta lamang naniwala, nagpautos at turo ng mga imam.
By the way, Mr. Romas, ginagamit ko lang po yung yung rant ninyo. Binabato pabalik po sa inyong argumento. Come on. And again, hindi pa rin po yun batayan para mapatunayan na totoo ang inyong paniniwala. Mr. Romas, kung nakikinig po kayo ngayon, yung sinasabi niyo po dito sa video na to, you're just making some sort of rants. You're not even presenting good reasons why Islam makes sense in reality. Ngayon ay Muslim na, sa inyo, saan yung pinagyayabang ninyong mga Muslim na nagkristyano? Obviously, kasi Mr. Romas, nagtatago sila kasi natatakot po sila sa buhay nila. Kasi isa sa turo ng inyo pong paniniwala, kung sino man po ang umalis sa relihiyong yan, papatayin. Alam niyo po kung anong nangyayari sa mga dating Muslims na it's either naging Kristiyano o naging atheist, lalo sa mga Muslim countries, they are under death sentences. They are under persecution. Grabe, Mr. Romas. Mag-examine naman po kayo. At ito pong challenge ko po sa inyo ha. Analisahin ang inyo pong paniniwala based on the Quran and Hadith. Hindi yung tipong nagbabasa at nag-memorize tapos wala na. Hindi. Hindi po mag-work yan. Ano daw itong Paul twisting the first law of God na go and multiply, tapos yung 1 Corinthians 7 verse 1 na it's not good for a man not to touch a woman, ganito, ganyan. Obviously, out of context na naman tong si Mr. Romas. Pero pakinggan muna natin ang kanyang rant dito. At i-check natin yung mismong context. Na si Paul ay talagang he twisted the law of God. Wala siyang basis doon. Kaya nga actually hinamon ko siya sa topic na yan. Paul and Muhammad, sino bang mas reliable o mapagkakatiwalaan? Anyway, ang unang batas ng Diyos sa tao after He created human being. Alam ba ninyo? Genesis chapter 1 verse 28, He said, increase and multiply. Ang word and multiply. The first law of God. Pero ang batas ni Paul ay hindi ganoon. Meron po bang remarks si Apostle Paul na huwag sundin ang utos ng Diyos? Binasa ba ng taong ito ang 1 Corinthians 6 to 7 sa kabuuan? Alam ba ni Mr. Romas ang pagkakaiba ng sex inside the marriage at sex outside the marriage? Kung saan yung inaayawan talaga ng Panginoon, which is premarital sex. Ano po ba talaga, Mr. Romas? Come on. Ayaw niyang mag-asawa ang lalaki at babae. Sabi niya dito, 1 Corinthians chapter 7 verse 1, now it is good for a man not to touch a woman. Utos ba yun ni Apostle Paul? O nagbibigay lamang ng statement si Apostle Paul? Dito nyo po makikita kung gaano po ka-confused o gaano po nagkakaroon ng pagkalito ang mga Muslim apologists when it comes on Paul. They are inserting something na wala naman sa mismong sinabi ni Apostle Paul o wala mismo sa sinulat ni Apostle Paul. Basahin po natin mabuti. 1 Corinthians 7 verse 1. Now, concerning the matters about which you wrote, teka lang, sa context pa lang makikita natin. Hindi naman pala si Apostle Paul allegedly ang nagsabi. Mayroong mga taga-Korinto na nagsabi ng ganun na it is good for a man not to have sexual relations with a woman. Nag-quote lang pala si Apostle Paul. Hindi po si Paul ang nagsabi.
Ano ba yan, Mr. Romas? Nauhuli po kayo sa pandaraya. Kahit ano pong mga translation yan, makikita nyo. Oh. Halimbawa, KJV. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, hindi po sinabing that I wrote, kundi you wrote unto me, it's good for a man not to touch a woman. Sa NLT, now, regarding the questions you ask in your letter, yes, it's good to abstain from sexual relation. Sa CSB, now in response to the matters you wrote about, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. Sa NASB, now concerning the things about which you wrote, it is good for a man not to touch a woman. Sa NIV, now for the matters you wrote about, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. Wait lang, Mr. Romas. Basahin niyo po mabuti. Ay, naku po. Yung passage na yan, it starts with the statement that it's better for a man not to touch a woman, a euphemism for sexual intercourse. The statement can be read in one of two ways. On one hand, Paul might be suggesting that celibacy is a good option for men. Hindi po command, option. What's more likely, given the context of this chapter, is that this was one made by the Corinthians in their letter to Paul. Hindi pala si Apostle Paul ang nagsabi ng it's good for a man not to touch a woman. Ang totoong nagsulat ay yung mga taga-Korinto at ibinigay lamang ni Apostle Paul at yung sa 1 Corinthians 7, yun po ay response niya sa naturang argument. Ay nako, Mr. Romas. Some in Corinth apparently thought even married believers should not have sex. And Paul rejects the idea, insisting that married Christians belong to each other and should not deprive each other in this way because of the temptation in sexual sin. And also, married believers should not divorce in order to somehow be closer to God. So again, Mr. Romas, kung palagay niyo po, yung paggamit niyo po ng 1 Corinthians 7 verse 1 ay sinasabi ninyong kontra sa Genesis 1 verse 28. Maling-mali ka. Maling-mali ka po. Ay, nako. Ay, nako po. Pagka sinasaliksik po natin yung mismong context, nahuhuli yung claim na ito. Tulad yan, nahuhuli sa ganitong expose. Nako, Mr. Romas, mas lalo pong na-expose ang inyo pong argument. So far, yan lamang po muna yung ilan sa mga short videos niya. Although yung iba, na bagamat nakareel, yung iba mga umabot ng mga 3 to 5 minutes pa naman, pero that's okay. Pero napapansin niyo po, makikita po talaga yung dishonesty ng pagko-quote ni Mr. Ibrahim Romas at ng iba pang mga Muslim apologists when it comes on the Bible. They continue to make rants against Christianity, pero ayaw pong makriticize ng kanilang paniniwala. Mismo si Mr. Romas, umamin siya mismo sa kanyang video na ayaw niyang pag-usapan yung tungkol sa Quran dahil daw, marami nag-criticize din o whatever. Alam niyo guys, kung matibay talaga ang inyong faith, kung talaga may foundation ang inyong pong worldview, kahit po may mga kritisismo laban dyan, you are willing to answer those questions. You are willing to defend your own position. You are willing to give arguments or positive case in your belief. But here, even sa mga atheists din, they are not really doing good job at all. So, Miss Romas,
Sa mga Muslim friends na nakikinig sa atin ngayon, next time, do your homework. Well, see you on the next video. Meron pa po tayong may papresentang good reasons why Christianity is true and other beliefs were false.